Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat sa mga pagpapala mo, material, pinansyal, physical, gisalat, spiritual. Ikaw ay Diyos na nagbigay sa amin ng pabor dahil kay Kristo. Salamat po. At patawad nga po sa aming pagkukulang, turuan niyo kami, Banal na Espiritu. Bigyan niyo kami ng buhay na nagtatagumpay sa paglalakbay na ito. Amin pong itapon ang mga nagpapahina ng aming pananampalataya, kasalanan. Amin pong kamuhian yon, amin pong kagalitan. Amin pong iwaksi na napakalayong pagwawaksi. At kami po ikahabagan niyo po, turuan ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Looking unto Jesus. At least nakakuha pa ng L. May isa pang L sa Wednesday. Looking unto Jesus family. Yan po ang ating pag-uusapan, pamilyang nakatingin sa Panginoon. Yan po ang ating kailangan, mga minamahal. Ang looking sa Hebreo po o Greek word, kinuha ko na lang ibig sabihin, to consider attentively. To consider attentively. Ibig sabihin, matamang pagsasaalang-alang. Talagang hindi basta, kumbaga sa pagtingin ay hindi sulyap. Talagang nakatitig. Kumbaga sa timbang, hindi siya magaan. Dapat siya talaga'y mabigat. So, yan po ang ating bubulayin ngayong gabi na inilalapat din natin sa pamilya. Bagaman alam po natin, hindi lahat ng pamilya ay anak ng Diyos. Pero salamat kung sa pamilya ay may anak ng Diyos. Napakapalad po na ang pamilya ay lahat ay anak ng Diyos. Sana magkaganon tayo lahat. Hindi natin alam. Basta hanggat buhay, ipanalangin natin. Dahil ang Diyos lang naman nakakaalam ng ng nakatalaga sa buhay na walang gan. I believe in election, in predestination. Kung ayaw nila, bahala kayo. Pero mahirap pong itanggi po yan. At alam niyo ba, pag pag-aaralan niyo po ang tao, kung ang tao magpapasya, lagi ang pasya niya ayaw sa Diyos. We believe in freedom of will. Kaso lang, ang tao po ay alipin ng kung ano yung masamang likas ng kasalanan. Napakasimple naman ay sinugang ayaw sa langit. Lahat naman ng tao, tiyak ay gusto sa langit. At walang matinong taong gusto sa impyerno. Pero ang problema, gusto ng tao sa langit. Pero, yakap tuko sa kasalanan. Di ba? Ang ini-enjoy ng tao ay yung ayaw ng langit. Pero gusto sa langit. Ay mga pinamahal, tamang ang tao ay may sariling pagpapasya. Pero nakubabangan ng masamang kalikasan ng kasalanan ang pagpapasyang yan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino man nagkasala ay alipin ng kasalanan. Naparito ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw. Talagang ang tao ay mas maibigin kaysa kalayuan, kaysa maibigin sa Diyos. Hindi natin sinasalungat yung kakayahang magpasya ng tao. Pero yung magpasya sa Diyos, yun ang hindi nila kaya. At kung nakapagpasya ka sa Diyos, yan ay biyaya. Tama mo ba? Napaka-common sense. Tanungin niyo po yung mga nagsusugal, yung nang rape kanina, at nagbabalak pa bukas. Yan ang mga tayo ayaw sa impyerno. Gusto naman kayo sa langit. Pero pag ang Diyos ang gumusto na ikidalhin sa langit, mangyayari yan. Okay. So dapat, ako po ay naniniwala diyan. Kaso hindi natin saklaw na lahat ng pamilya ay Kristiyano. Kaya kayo magpugay sa galak at paglilingkod sa Diyos na kayo ay pamilyang nakakilala sa Panginoon. Napakabiyaya po na yan. Ngayon,
kung ikaw iisa pa, dadalwa pa, ay di ikaw yung kinakausap nating tumingin sa Panginoon. Malay natin, sa magitan ng iyong maigting at mas matimbang na pagkukonsider sa Panginoon Jesus, madarang ng iyong patotoo, ang iyong pamilyang hindi pa ligtas, who can tell? Tama ba? So ang hamon natin ngayong gabi na buhat salita ng Diyos, let us look unto Jesus. Looking unto Jesus. Family. Alam niyo po, hindi ho talaga sa tatay dapat nakatingin. Bagaman di may iwasan. Talagang pinakapanukdulan, looking unto Jesus. Hindi rin sa nanay. Siyempre, hindi natin may iwasan, hindi sila tingnan, mga magulang. Pero ang pinakil is looking unto Jesus. Kasi hindi ho sila ang pinaka-ultimate na titingnan sa pamilya, ang Panginoon. Lalo kung ang mga magulang hindi ligtas, at dyan ka nakatingin, baka hindi ka na rin maglingkod. O kaya na may ligtas na wala namang pakialam sa gawain. Ako na may taka doon. Parang napaka-inconsistent na ikaw ay ligtas na wala kang pakialam sa gawain. I don't believe that. Bunga ka ng gawain, tapos ligtas ka, kuno, wala kang pakialam sa gawain. Parang imposible yon. Tama ba? Okay. Ngayon, tingnan po natin sa context. Actually, maglalaro lang po tayo sa pag-aaral natin sa verses 1 hanggang 4. Pero ang konteksto nito mga minamahal, kung kayo ay nagbabasa talaga ng Biblia, at dapat naman nagbabasa talaga tayo ng Biblia. Sabi ni Spurgeon, without reading the scriptures is a wasted day. Not reading the scriptures is a wasted day. Hindi pagbabasa ng Biblia ay sayang na araw. Ayaw pa madaling makarelate sa preaching pagka ikaw ay Bible reader. Diga? So, naiintindihan mo agad ang pinag-uusapan ng konteksto. Ano ba ang konteksto ng Hebrew chapter 11, by the way? Ano ang nilalaman yan? Hindi ko pa kinig, puro kayo may busal. Ano? Heroes of faith. Yun, talaga palakpakan natin si Brother Rainin. Isa kang huwara sa Mobile Legends. Okay. Okay, so, Heroes of Faith. Ito po yung talaan ng mga bayani ng pananampalataya. Punahin po natin ang verse 1 ulit. Wherefore seeing we also compassed about with so great a cloud of witnesses. Ibig sabihin, tayo po yung napaliligiran ng mga taong saksi. Ibig sabihin mga batid, hindi na license, hindi na excuse na walang nangyayari sa iyong buhay pananampalataya. Marami ng patunay na mga taong nagtagumpay kahit ang hirap ng pinagdadaanan. Hindi ho pwede tayong mag-excuse na ako'y kaya hindi lumago, na kaya ako'y hindi tumibay, na kaya ako'y walang mapagtagumpayan dahil lahat naman yata hindi tatagumpay, hindi. We are being compassed of, great cloud of witnesses. Mula yan kay Abel hanggang sa dulo ng mga propeta, hanggang sa mga apostoles pa, kung ating bibilang. Actually, dito sa New Testament, sila yung pinaglalagari, sila yung pinagpapatay, na mga ginawang mga matitinding pagtitiis para kay Kristo, na hindi sila umurong, kaya sila po yung mga huwara ng pananampalataya. So, yamang tayo nakukubkob ng mga bilang na saksi. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ho na tayo pwedeng magdahilan para manatiling talunan. At hindi gumagana at lumalago ang buhay pananampalataya. Amen?
Actually, kung yung babasahin dyan, nandyan si Moises, nandyan si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, si Joshua. Alam natin ang mga historya ng kanilang buhay. Si Job, mga tunay na ginamit dahil lang pananampalataya sa Diyos. Ngayon, yamang tayo nakukupkub ng makapal na bilang ng saksi. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung itong mga ito na nagtagumpay ay meron talagang iniiwanan. No? Yung mga bigat at yung kasalanan. Pero mga kapatid, mapapansin natin, ibinigay yung tinatawag na great cloud of witnesses. Pero mapapansin natin sa verse 2, looking unto Jesus. Matapos ipakilala yung mga tao nagtagumpay, mga naging heroes of faith, pero meron pa rin talagang natatangi at hindi sila ang pinakapitagan. Hindi talaga ang titingalain ang heroes of faith. Hindi talaga ang hahanganin ang mga taong yan. Yan ay nagiging pattern dahil sila ay pumattern. Hindi talaga sila ang main pattern. Mga kapatid, ang pamilya, tayo. Anas kong puntahin dito mga kapatid, hindi ang ultimate esteem ay ang mga heroes of faith. Still the Lord Jesus Christ. Amen? So number 1, kasi ganito anong dapat matamang kinukonsidera natin sa Panginoong Jesus? Jesus is the ultimate esteem. Ibig sabihin lang, ang mga bayani ng pananampalataya ay naging matatagumpay dahil tumingin din lang sila sa Panginoon. So hindi sila ang tunay na titingnan, kundi yung kanilang tiningnan. At paano nila tiningnan ang Panginoong Jesus? Ibig sabihin mga kapatid, yes, tayo po'y natutuwa sa mga heroes of faith dahil, alam sa totoo na garne kung tayo nga'y kulangot lamang kung itabi sa kanila, sa mga heroes of faith, lalo kaya sa Panginoon. Tama ba? Sa totoo na itabi mo ang ating buhay kay Pablo, kulangot lang tayo sa performance niya sa Panginoon. Itabi natin ating buhay kay Daniel. Itabi natin ating buhay kay Joshua. Itabi natin ating buhay kay Moises. Itabi natin ating buhay sa, sino pa, mga kilala? Kay Hepti. Wala na tayo, baka tayo malaki pa ang kalingkingan. Pero sila'y tumingin din lang sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ang looking unto Jesus, the ultimate esteem, is ang Panginoon pa rin. Hindi yung mga bayaning tumingin sa Panginoon. Kaya nga sila naging mahusay, tumingin sila sa Panginoon. Kaya ang standard, ang sistema din, ang mahuhusay na babangon din sa bawat henerasyon naman ng palataya ay hindi sa kanilang sarili, kundi kung paano sila'y tumingin sa Panginoon. Amen? Family, tatay, inay, sana ho, tayo'y inay at tatay, kuya at ate, na ang pinakamataas na regard, estima, pagpapahalaga, pagtingin ay kay Kristo. Mind you, remember always, Hebrew 11 verse 1, faith is the thing, faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Kung ating titingnan pala, ang pananampalataya, yan ang ating mata sa hindi nakikita. Therefore, yung ating pananampalataya, yan ang ating pagtingin kay Jesus. Kaya nga heroes of faith, ibig sabihin, pinagana nila ang kanilang mata kay Kristo. Dapat we are walking by faith. Nakikita natin higit sa lahat ay ang Panginoon.
Hindi ang pandemya. Hindi ang kapansanan. Hindi ang kakulangan. Hindi ang anumang bagay nagpapahina sa iyo. Ang ating tingnan lagi, mga pamilya, ay si Jesus. Bigyan po natin ng example. Sa Hebrew, verse 11, 24 to 26. Tingnan po natin. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng Paraon, na babae ni Paraon. Oh, dahil sa pananampalataya. Tatandaan ninyo ha, hindi lahat ng opportunity galing sa Diyos. Kahit anong gandang babae niyan, nadais na sa iyo kung unbeliever, hindi opportunity galing sa Diyos. Tukso yan. Tama ba? Ngayon, minsan, sabi nga ng isang pastor, kami nasa Bible School, ang dami daw ikang pastor na huhulog na sa yungib, sa bangin, ay nangantyaw. Biga naman ang bangin na kanyang kinuhulugan, di naman dapat kahulog-hulog. Magaya kung kanang naging kamukha mo lang ni Aramina, Alma Moreno, sino pa ga? Hindi, tukwang Nanila niyo ba yun? Na pinili ang Satan. Alam mo mga kapatid, hindi ho maliit na tukso ang dumating kay Moises. Sikat at napakayamang bansa noon ang Egypt. Yung ikaw ay maging barangay pangulo lang ng Egypt, ay, ayos na. Sa Amerika nga, gobernador ka lang, parang Amerika na parang pangulo ka na Di ka? Akala mo yung tinanggihan ni Moises, mga minamahal, sa pananampalataya niya, na pinili pang Satan palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Tingnan ninyo, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. So si Kristo hindi lang sa New Testament umiral. Di ba? Yung palang pinagtitiisan na ni Moises, si Kristo na. Tama ba? Hindi, panukala yun. Alam mo, pagsusutil ka ng mga kayuko ng mga ito. Ano? Alam nyo ba, ang demonyo ng Ikaw, anak ni David, ang anak ng Diyos. Huwag mo kami, naparito ka ba para pahirapan? Alam ng demonyo kung sino si Jesus. Tama ba? Itong mga iglesia ni Cristo, ito daig pa ng demonyo Itong mga saksi ni Hubang, ito daig pa ng demonyo. Ay sabi ng demonyo, ikaw, anak ng Diyos, naparito ka ba para kami pahirapan? Hindi sinabi na, ikaw na plano ng Diyos. Tama ba? Mga makitir ng utak. Palibasa yung bulag. Kapag hindi ka nampalatayang si Jesus ay Diyos ng katawan tao, impyerno talaga ang punta mo. Kasi walang good news without Christ incarnation. Kasi walang taong magdadala ng kabanalan ng pantay ng Ama, kundi si Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Sino ang pwedeng mamag-itan sa atin na kasing banal ng Ama kung walang Diyos na nagkatawang tao? Ngayon kung walang Diyos na nagkatawang tao, walang maliligtas. Ngayon kung may Diyos na nagkatawang tao na hindi ka pa rin maniwala, hindi ka talaga ligtas. Kahit palaki ng reliyon mo, tulisan pa. Tama ba? Ngayon, ating punahin. Sabi po ng verse 26 sa English, esteeming. Kaya po, esteem po tayo Diyan ko po kinuha yan. Diyan napaso si Jim Will sa esteem. Okay. Esteeming the reproach of Christ greater
riches than the treasures in Egypt. Tingnan niyo mga kapatid. Ano pinupuntos natin dito? Kaya sila naging mahuhusay dahil kung paano nila tiningnan ng Panginoon. Hindi dahil ang kanilang sarili. Sila ay naging kapitag-pitagan dahil meron silang pinakamataas na pinagpitaganan, ang Panginoong Hesus. Kaya nakakakita tayo ng buhay na blessing kasi sa Panginoon sila tumingin. Tama ba? Are you there? Kaya ang tatay sa pamilya, magiging blessing sa kanyang pamilya. Kung higit sa lahat, yan tatay na yan sa Panginoon nakatingin. Yang inay na yan sa Panginoon nakatingin. Dahil gagaling ang ama, ang ina, ate, ang kuya, magiging pagpapala sa pamilya kung ang pinag-uhugutan ay ang kanilang pagtingin ng pinakamataas sa Panginoon. Yan po si Moises. Yung yaman ng Egypt, siguro tayo yan, no? Nagluwa ang mata. What? Akin na ito? Alala ko yung pinsan ko sama-sama ang loob sa akin Tumama sa wedding. Binigyan ako ng 500. 500 nun, laki nun. Kasi ako ay naligtas 1986. Naging palabas ako ng Bible. Actually, September 3, nagsimula ang Panginoon sa akin. Bago mag-December, 7 beses ko natapos yan. Siguro, mga 1987, nangangaral na talaga ako. May mga bunga na ako. Wala pa ako sa church Hindi pa ako baptized, may bunga na ako Kaya mapagtaka ngayon Ako pa, hindi pa ako nakakatid ng church. 7 times ko na natapos ang Bible. Dahil ako na Bible study. Hindi pa nakakapag-church, ang dami ko nang na-witnessan. May bunga nga. Tapos ngayon, matagal na membro ng church, di pa nagbabasa yata ng Bible. Hindi pa yata nakakaranas mag-witness para kay Kristo. Tama ba? Ay kaya nung ako ibabalutahan ng 500 na galing sa akin, hindi ko tinanggap. Itong pilay na ito, siya nang bibigyan, siya pang ayaw. Ay mainit, spiritual. Galing sa kasalanan yan. Si Moises, inalok ng yaman ng Egypt. Hindi niya matanggap. Mas tiniis niya ang maghirap kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng kayamanan sa pagkakasala na lumilipas. Amen? Yan ang ehemplo na talagang mas mataas ang estima. Yan ang looking unto Jesus. Tiningnan niya ang Panginoon na mas valuable than the riches of the Egypt. Tatandaan niyo, hindi lahat ng nakinang ay ginto. Ipapanalangin niyang maigi ang inyong lahat ng susunggaban. Tama? Jesus is the ultimate esteem. Si Daniel and with his friends, ano ang kanilang tiningnan? Si Daniel, ang tiningnan niya, hindi leon. Ang tiningnan niya ay Diyos. Hindi niya tiningnan ang kanyang buhay. Sabi nga ni Pablo, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Ang tinitingnan nila ay ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kaya naman ang kanilang buhay, naging mga heroes of faith. Mighty men of God. Are you with me? Kasi malaki ang tingin nila sa Diyos. Hindi gagakulangot. Tama? Kaya tayo ay napalibutan ng great cloud of witnesses. Nagkaroon tayo ng mga heroes of faith. Hindi ang ultimate talaga na pitaganan ay sila. Kasi may sinabi ng verse 2
Bagaman we are being surrounded by great cloud of witnesses, pero ang sabi pa ng verse 2, looking unto Jesus, hindi talaga sila titingnan. Sila'y naging pagpapala sa atin dahil sila'y tumingin kay Jesus. Kaya ang tunay na pagpapala, yung nakatingin sa Panginoon. Tama ba? Kumusta po tayo? Ngayon, nakakalungkot eh. Para ang marami natin sa atin. YS, yung people. Wala na ang mga merit. You know? Bakit kaya? Takot. Saan ka nakatingin? Kayo lang ba ang may karapatang matakot? Kami natatakot eh. Pero mas masarap tumingin sa tunay na nakakatakot. Oh? Are you with me? Oh. Ilan ang married dito? Dadalwa. Dadalwa ba ang married na taga-Taysan? Amen? Si Shadrach, Meshach at Abednego, maliwanag ang banta ni King Nebuchadnezzar. Ang sino mang hindi lumuhod sa oras na mapakinggan niya ang instrument doon sa ginawang image ni Nebuchadnezzar, ilalagay sa pugon. Kanino sila tumingin? Sa pugon o sa Diyos? Yan ang problema sa atin. Ang dami nating napakinggan ng preaching, pero pag ilalapat na saan? Alam niyo po, hindi ang tagapakinig sabi ng Biblia ng kautusan ng inaaring ganap, kundi yung tagatupad. I-apply din natin yan. Hindi yung dami ng alam mo, kundi paano mo i-apply yan. Are you with me? Tama ba? Ba't akala mo ba sa pagiging takot mo sumunod sa Diyos, hindi ka mamamatay? Magaling nang ako'y mamatay na takot na sumusunod sa Diyos. Totoo po yan. Sa totoo ng mga kapatid, isang araw, hindi ka nakakausapin ng Diyos. Bakit? Hindi mo naman i-apply. Para ano pa na mapakinggan mo ang katotohanan, hindi mo naman gagawin. Para napakinggan mo yung tithing, hindi ka naman nagtatites. Napakinggan mo ang first fruits, hindi ka naman nag-first fruits. Napakinggan mo ang soul winning, hindi ka naman nag-soul win. Alam mo, isang araw, hindi ka nakakausapin ng Diyos. Bakit? Gusto mo lang malaman, ayaw mo namang i-apply. Yan ang buhay. Amen? Tama ba? Hindi lang ho noon ang challenges, hindi lang ngayon maraming challenges, kahit noon mas matitindi ang challenges noon. Pero they look unto God rather than challenges. Amen? Dapat sa panahon, alam mo, sa panahon ganito, lalabas ang mga tunay na natututo kay Kristo. Sa panahon ng mga panganib, diyan uultaw ang mga natututo kay Kristo. Are you with me? Amen? Minsan nakakabingi yung alam, yung karunungan. Hindi ho nakakabless yung kaalaman. Ang nakakabless ay yung gawa. Actions speak louder than our words. Tama ba? Sabi ng 1 John 3:18, huwag kayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Tama ba? Alam mo kapatid, kung tayo po'y nakikinig at tayo sumasang-ayon, pero hindi natin ginagawa, ang ibig sabihin niyan, mas tama ang iyong iniisip kaysa sa iyong napakinggan.
That is, you are rebelling against God. And not giving a high esteem for Christ. Are you with me? Mga kapatid, let us look unto Jesus. Wag hong yung mayayaman. Wag ho yung may malalaking bahay na pamilya. Sikat na mga pamilya ang ating bibigyan ng malaking pagtingin sa buhay na ito. Kundi ang Panginoong Sus na tiningnan din ng maka-Diyos at maayos na pamilya sa Old Testament and New Testament time. Are you with me? Salamat po. Opo. Kasi minsan, sabi ni nalimutan ko niyan, sige, Martin, yata yun. Nalimutan ko na rin. Number 2 na lang tayo. So, ang pinakamagandang pamilya ay nasa Diyos at maka-Diyos. Ang Diyos ang tunay na ganda ng pamilya pag nakatingin sa Kanya. Kaya gumanda ang buhay ni Moises, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Joshua, at lahat ng mga heroes of faith dahil nakatingin sa Diyos. Kaya magandang pamilya, nakatingin sa Diyos. Yun daw mag-asawa habang nagtatagal, nagiging magkamukha. Kapahalas ko naman. Hindi mag-asawa habang nagtatagal, nagiging magkamukha. Si Moises, 40 araw sa presensya ng Diyos, kundi takluban ang kanyang muka dahil nakasisilaw. Ibig sabihin, yung makaniig mo ang Diyos, yung tinitingnan mo talaga ang Panginoon, gaganda talaga ang buhay mo. Amen? Makakasagap ka ng kinang ng kaluwalhatian ng tikas sa Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Are you with me? Number 2. Not only Jesus is the ultimate esteem, but also Jesus is the ultimate endurance. Bakit? Tingnan niyo po ang verse 2. Diyan ko lang makinuuha yung puntos natin. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured. Nagtiis. Anong ating gustong puntahin dito? Lahat to ng nakatala sa Hebrew chapter 11 na pinagpipitaganan. We are surrounded by a great of cloud of witnesses. Sabi nga ng verse 3, kung di ako nagkakamali, for by it, the elders obtained a good report. Di ba? Ang sabi? Dahil sa pananampalataya, ang mga matatanda ay nagkaroon ng magagandang patotoo. So, ibig sabihin, dahil sa kanilang pagtingin, pananampalataya, kasi yung ating pagtingin sa Diyos, yan ang ating faith eh. Ibig sabihin, we are living by faith. We are trusting God and obeying. Ngayon, sila po ay kinapalooban ng maraming pagtitiis. Nagtiis si Abel. Laban sa kanyang kapatid si Cain, pinatay siya eh. Nagtiis si Enoch. During sa kanyang time, ay corrupt. Genesis verse 5, ando na yung corruption, but he walked with God. Hindi katulad ni Lot, siya anak ng Diyos, pero hindi siya nag-walk with God. Impluensyado siya ng Sodoma at Gomora. Mga kapatid, pwedeng ligtas ka na impluensyado ka ng Sodoma at Gomora, pero merong ligtas na hindi impluensyado ng Sodoma at Gomora. Si Lot ay impluensyado ng mundo. Si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya ini-enjoy ang mga gawain ng mundo sa pagkakasala na katulad ni Lot. He enjoy
living for God's glory. Are you with me? Si Enoch po ay nagtiis. Si Abraham ay nagtiis din. Di ka? Si Moises, lalo naman si Job. Si Job ay nagtiis. Sina Daniel, etc. Pero mind you, still looking unto Jesus. Bakit? Hindi uubra ang pinagtiisan nila sa pinagtiisan ng Panginoon. So the ultimate endurance is not for the heroes of faith, but for Christ. Amen. In fact, sila po'y nagtitiis para kay Kristo. Pero si Kristo po ay nagtitiis para sa kabanalan ng Diyos. Para sa ating kaligtasan. In fact, mga kapatid, kahit sila'y nagtiis, hindi sila katulad ng Panginoon. Hanggang sa kamatayan nagtiis, ni segundong na pagtagumpayan ng kasalanan, wala. Pero mga heroes of faith, bagaman nagtiis para kay sa Diyos, may pagkakataong nagkamali sila. Kaya kung sila ating pinagpipitaganan, ang kanilang buhay naging matagumpay, hindi pa rin sila ang pinnacle. Hindi pa rin sila yung ultimate na titingnan. Looking unto Jesus. Bakit? Si Kristo po ang may ultimate endurance. Sapagkat siya nagtiis na hindi nagkasala. Si Abraham nagkaanak sa iba. Si David bumagsak kay Bathsheba. Si Daniel, wala tayong nakita. Magaling talaga ang buhay ni Daniel. Si Joseph, magaling din ang buhay ni Joseph. Sino pa yung magaling na may pula? Si Samson, na Delilah. Si Pedro, nagkaanulo. Pero sila still in the heroes of faith. Hindi ka? Basahin nyo, aralin nyo. Nasa heroes of faith yan, si David. Pero aralin mo ilan ng asawa. Ito hero. Tama ba? So, ibig sabihin, kung sila yung naging magagaling ang buhay, hindi sila yung ultimate. Ang Panginoon pa rin. Kaya ang talagang paanok-dulang titingnan natin ay hindi yung mga taong nakatingin din lang sa Kanya. Ang ating titingnan ay higit sa lahat ay ang Panginoong Hesus. Kung tayo tumitingin sa mga taong nakatingin sa Kanya, mas lalo nating tingnan yung tinitingnan nila. At yan ay ang Panginoong Hesus. Are you with me? Ang pinagtiisan ng Panginoon ay hanggang kamatayan na naging kaligtasan natin. Walang saysay ang lahat ng pagtitiis natin kung walang ang pinagtiisang krus ng Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ang tanging nagtiis sa paglaban sa kasalanan na di nagkasala. Tama ba? Tingnan niyo po ang verse 4 at isilipin ang verse 4. Tingnan niyo po kung ganong kalupit labanan ng kasalanan. Pinapahiwatig. Salamat po. Yan. Tingnan niyo kung paano nilarawan ang paglaban sa kasalanan. Hindi pa kayo naikipaglaban hanggang sa mabubuang dugo. Naikipag-away laban sa kasalanan. Kalain mo yun. Inanunood pa nga tayo ng mga ipagkakasala natin eh. Tama ba? Naglalaro pa nga tayo ng ipagkakasala natin eh. Ay gayong palang ang tunay na labanan sa kasalanan ay hindi ka pa masasabing nalaban ka kung alang-alang sa pagtitiis laban sa kasalanan ay hindi ka pa nagbububo ng dugo. So, ganun kaseryoso ang labanan sa kasalanan. At alam niyo bang walang tunay na nagtagumpay sa kasalanan kundi ang Panginoong Hesus. Kaya the ultimate endurance is not the heroes of faith,
Kaya bagaman we are being surrounded of great cloud of witnesses, still looking unto Jesus. Kasi yung mga yan, bagaman naging hero, pumalpak din yung mga yan. Si Kristo lang ang hindi. Are you with me? Tama ba? Sabi nga na John MacArthur wala naman talaga magtatagumpay sa kasalanan. Bakit? Nakakabit sa ating pagkatao yan. At si Kristo lang ang walang kabit na kasalanan. Hanggat hindi tayo namamatay at nag-glorified, we are not free from the presence and power of sin. But, salamat sa Diyos, we are in struggle with sin. Are you with me? So, ano ibig sabihin dito? Ang magandang pamilya, nagtitiis para sa tama, sa paglaban sa mali. Bagaman hindi perfect ang mga heroes of faith, pero bakit sila naging kapitag-pitaganan? Kasi sila'y lumalaban sa mali. Bagaman hindi sila walang mali. Kaya ang panukdulang pa rin titingnan ay si Kristo. Bakit? Si Kristo ang lumaban sa kasalanan na nagbuwis ng buhay na hindi nagkasala. So, ibig sabihin, ang nagpapaganda ng pamilya, mga minamahal, ay ang lumalaban sa mali para sa tama. Amen? Amen? Yumaman ka na, bumantog ka na, at kahit maging pinakamatalino ka pa, pero kung tangay ka na rin ng agos ng masamang hilig, kalakaran ng mundo, sa di pagtitiis, sa paglaban dito, hindi ito ang magandang pamilya. Dahil malayo sa Diyos na siyang tunay na ganda ng buhay. Pamilya. Ang nagpapagandahan ng pamilya ay Diyos. Ngayon, kung hindi ka lumalaban para sa Kanya, hindi ka maganda. Dahil kapag hindi ka lumalaban para sa Kanya, siya ang nilalabanan mo. Naintindihan niyo ba yan? Ang pamilyang hindi lumalaban para kay Kristo, si Kristo ang nilalabanan ng pamilyang yan. At tatandaan ninyo, ang ganda ng pamilya, hindi sa motor. Di ka? Ay, joke lang. Kung ako'y nakakalakad, mas maganda motor ko dyan. Yung inyong blessing ay blessing ko rin. Yung inyong naaabot sa biyaya ng Diyos ay aking kagalakan. Ang akin lang ay warning. Galing salita ng Diyos. Si Kristo pa rin ang nagpapaganda ng buhay. Amen? Tatandaan niyo yan. Hindi ho ang nakakaawa ay yung walang motor, walang bahay. Ang nakakaawa kahit meron kanyan, pero kinakalaban mo si Kristo na siya nagpapaganda ng buhay, ikaw ang nakakaawa. Naulit ko na sa inyo, nakakaawa yung mga naukubid, pero minsan nakakapagpala din na kinubid dahil sa paglilingkod sa Diyos. Mas nakakaawa yung kinubid na ang layo-layo sa Diyos. Di ka kung titingnan mo po, si Shadrach, Meshach, si Abednego, nakakaawa, sila na lang tatlo ang di lumuhod. Sila lang tatlo yung dadalhin sa pugon, di ka nakakaawa. Pero tanong, sila ba talaga nakakaawa? Hindi sila ang nakakaawa. Ang tumatayo para sa Diyos hindi nakakaawa, mapalad. Tatandaan niyo yan, hindi nakakaawa ang naglilingkod sa Diyos. Hindi nakakaawa ang naninindigan sa Diyos. Dahil ang nagpapaganda ng buhay ay Diyos. Ang nagpapaganda ng pamilya ay hindi ang mundo. Ang mundo mismo pinaganda rin lang ng Diyos. Tama ho ba? Yung mga minamahal, huwag tayong
sumama sa daloy ng mundong ito. Sumalunga pa rin tayo. Tama ba? Oo. Kaya sa totoo na, pag ako'y binabalotwahan ng tama sa waiting, ng tama sa loto, hindi ko talaga matangkap. Tama? Pero yung ay namili sa SM, at yung akin naging pera, nabili, ang naging katapat ng ticket sa raffle nila, pag nakalantak ng tama, yun hindi ako guilty. Bakit? Hindi naman ako kumuha ng ticket. Yun naging pera ko eh. Sagyang kanilang program lang yun. Pero ngayon tumaya sa numero, at ako nakalantak ng tama, naintindihan niyo ba ibig sabihin? Ang aking pinsan, nakapagpatayo ng bahay sa pangungubra. Pero sa pangungubra din pinatay. 7 anak nagkalagas-lagas. May kambal. Ay sabi ni Panginoon ang nabubuhay sa itak din mamamatay. Nabuhay sa waiting din mamamatay. Kaya mabuhay sa Panginoon, may karangalan. Kahit hanggang mamatay, may karangalan. Magkaroon tayo ng prinsipyo. Hindi tayo malalakas. Ang Panginoon lang ang malakas. Dahil si David, mahina din. Si Pedro, mahina din. Salamat sa mga apostoles, salamat sa ibang mga Kristiyanong talagang nagtagumpay kahit walang masamang record. Pero salamat, mayroon din nagtagumpay kahit may palya. Bakit? Included sila sa Hebrews chapter 11. Pero ang bottom line na yan is still looking unto Jesus. Amen? Are you still there? Jesus is the ultimate, not only of esteem, but also of endurance. Kaya mga kapatid, nakakalungkot. Marami na kahit mga manggagawa, kinakain ng mundo. At minsan nawawala sa gawain. Tama ba? Mahirap aminin yan. Mahirap aminin. Yan alam mo, ang tunay na kalaban sarili eh. Kasi ito minsan ang hindi makatuklas ng kanyang problema. Bakit? Ayaw tuklasin at ayaw aminin. Hindi ho porke tayo nasa gawain, nandun ang espiritu natin. Sabi nga ng Panginoon, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. We may be busy for the kingdom, but not for the king. Do we really pray and meditate the scriptures? Do we have still a weeping heart in our private life for sin? Gumaling ka na sa mundo. Kung malayo ka kay Kristo, bulok ang pamilya natin. Are you with me? Number 3, Jesus is the ultimate elevation. Verse 2. Tingnan niyo po ang verse 2. Alam po natin, lahat ng mga heroes of faith, hindi ho sila kinonsider na mga butata, bukya. Sila po ay mga heroes, talagang veteran sa larangan ng pananampalataya, ginamit ng Panginoon. Sila ay pinagpala, iniangat ng Panginoon. Pero hindi sila ang pitaga ng pag-angat. Bakit? Kung sila na, bakit? Verse 2, looking unto Jesus. Tama ba? Kaya sabi po ng verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
wala hong inilagay sa luklukan na trono kasabay ng Ama na tao. Ginawang issue ng Iglesia ni Cristo yan eh. Si Cristo naman ay bagaman tao ay aming pinaparangalan niya. Bakit? Pinangaralan siya ng Ama. Totoo, bilang tao, pinarangalan siya ng Ama. Pero bilang Diyos sagyang siya'y maluwalhati na. Ay ba ang subject ng pagpaparangal kay Kristo ng Ama ay hindi ang kanyang pagiging Diyos, kundi ang kanyang pagtitiis bilang tao sa pagsunod sa Ama. Tama ba? Hindi mo na mababasa sa Daniel ang dahil sa pagtitiis para sa Diyos, naupo sa luklukan sa kanan ng Ama. Hindi mo makikita kay David yan, kay Solomon. Sa lahat ng heroes of faith, hindi mo nakikita na ang exaltation ginawa sa kanya ng Diyos sa kanan ng Ama. Siya lang ang exalted one among men. Are you with me? Are you with me? Kaya bagaman may makikita kang pinagpapalang tao, still looking unto Jesus. He is the ultimate elevation. Tingnan niyo po ang Philippians chapter 2 verse 9. Wherefore God also hath highly exalted him. Bagaman sinasaan yung Diyos, hindi niya minarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito at nag-anyong tao at nung simasumpungang nasa anyong alipin, siya'y naging masunurin sa Diyos. Oo, hanggang sa kamatayan doon sa krus. At dahil dito'y pinadakila siya ng Ama. Are you with me? Anong klaseng pagpapadakila? And given him a name which is above every name. Walang katulad ng exaltation, elevation ibinigay kay Kristo. Kaya looking unto Jesus. Are you with me? Kaya mga kapatid, ang sabi ng iba, bagay, Bible din naman yun eh, sumama ka sa taong mayayamutin, magiging mayayamutin ka rin. Sumama ka sa mga taong matalino, magiging matalino ka rin. Sumama ka sa taong mapalamura, magiging palamura ka rin. Sumama ka at tumingin ka kay Kristong nagtatagumpay, magtatagumpay ka rin. Kaya si Daniel, ang heroes of faith, pinagpala at iniangat ang buhay, they are looking unto Jesus. Pero hindi sila yung ultimate elevated Christ. Amen? Yes, salamat. Nakakakita tayo ng tatay na ginagamit ng Panginoon. Bakit? Kasi tumitingin sa Panginoon eh. Yes, nakakakita tayo ng mga inay na ginagamit ng Panginoon. Kasi yung inay na yan, nakatingin sa Panginoon. Tatandaan ninyo, kapag kayo, inay at tatay, nagtingin na lang sa isa't isa, nababase sa spiritual life, babagsak kayo. Kasi hindi naman sa pagkakataong lahat, lagi, ang tatay ay spiritual. At saka ang inay. Ang malimit dyan, YS at young people. Hindi ka, bakit? Ay mga wala ang tatay at inay dito eh, YS at young people lang na nandun eh. Are you with me? Hindi natin pwedeng paghugutan. Lagi ang tao. Si Kristo. Acts 5:31. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Anong ginawa ng Diyos? Exalted with his right hand to be a prince and a savior. Pinadakila ang Panginoon. And mind you, walking with Christ against the world, self-sin, is the real elevation of life. Family. Ang lumaban sa mundong masama, sa masamang sarili at kasalanan, yan ang nag-i-elevate ng buhay. Bakit? Kasama mo ang Diyos doon. Tama ba? Pero kapag tayo kaisa na ng masamang sistema ng mundo sa hangarin, sa pangarap, sa gawain,
Hindi ka nagaganda. Bakit? Bulok na ang inayunan mo. At yung pinakamagaling ang kinalaban mo. Tama? Pero kay sumasalungat sa bulok, kasama mo ang pinakamagaling. Kaya nga sila yung naging magagaling eh. Lumaban sila sa bulok. Kaya pamilya, gusto mong gumaling? Patuloy tayo lumaban. Ipaglaban natin ang tama. Huwag tayong sumabay sa mga tao, kahit pag Kristiyano yan. Ano sa totoo ha? At kung meron tayong tutularang Kristiyano, yung natulad kay Kristo. Kung meron tayong gagayahing Kristiyano sa lugar na ito, yung nagaya rin kay Kristo. Dahil ang pinakapanukdulan at rurok na gagayahin natin ay si Kristo eh. Pero kahit pag Kristiyano yan, ang layo-layo na kay Kristo, wag mong gagayahin niya. Amen? Walking with Christ against the world, self-sin, is the real elevation of life. Wala nang tatagumpay pa sa buhay ng Panginoong Hesus sa pagiging tao. Kaya umangat, nagtagumpay ang buhay ng pananampalataya ng nasa Hebrews 11 dahil sa tiningnan nila ang pinakamataas na pagtataas sa buhay ng tao. Tatandaan natin, ang sistema ng mundo'y bulok at bulusok. Wala dito ang ating titingnan. Sa Panginoong Hesus lamang at mga nakatingin sa Kanya. Are you with me? Love not the world, neither the things that are in the world. Ano na sa world? Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. James chapter 4 verse 4. O kayong mga pangalaw niya, hindi nyo ba nalalaman na pakikipagkaibigan sa libutan ay pakikipag-away sa Diyos? Jesus, the ultimate elevation. Amen? Kaya wag ho tayo malulula na agad sa pag-angat sa mundo. Ang maganda'y tayo iniangat kasama ni Kristo. Dahil sa Kanya tayo nakatingin. Then number 4, Jesus is the ultimate example. Not the heroes of faith surrounded us. Bakit? Di kaya sabi nga ng verse 1, alam natin yung verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Kung sila ang example, wala na yung verse 2. Looking unto Jesus. Kung sapat na sila, ang talagang ultimate example ng isang pamilya, wag na tayong tumingin sa Panginoong Hesus. Dapat verse 1 pa lang, ayos na. Pero still looking unto Jesus. Kasi sila'y naging magagaling dahil sila'y nakatingin sa pinakamagaling. Ang Panginoong Hesus. Are you with me? Tatandaan po ninyo. Hindi ho ako ang magaling. Ni sino man dito. Tayo pinagagaling lang ng Diyos. Habang tayo sa Kanya tumitingin. Nung ako'y bago pang naglilingkod sa Diyos, pinipikit ko sagya ang aking mata sa malalaking gawain. Kanina gusto ko ding ipikit ang aking mata sa motor ni Brother Jay. Bakit? Baka pwedeng isang araw lungkot mo na dahil wala ka niyan. Tama ba? Tama ba? Ako yata yung sinumpa. Bakit? Yan na ang naging basihan ng tagumpay. Ay, ulitin ko ha, ako'y tuwa dyan na nakikita ko lang. Baka naman kabaran ni Jay, ako'y pinupog na ni Pastor. Sagya naman. Alam ng Diyos, ako'y tuwang-tuwa. Lalo na kayo binigyan ng yung milk tea. Talagang maganda yung nabili talaga ng motor. Sino yung susunod na bibili ng motor? Dapat may, ang tawag doon? Milk tea nga. Milk tea. Yung susunod ng motor, dapat meron din ako. Dalawa agad. Tigisa kami ng madam. So ako po'y nagagalak sa inyo pagpapala ha. Huwag niyo akong mami-misinterpret. Ang akin lang ay salita ng Diyos.
Kasi kanina sa totoo totoo ito sinasabi ko sa inyo. Kung ipinipikit kong malimit ang aking mata sa inyong paa. Kasi baka ako'y ma-discourage pag tinitingnan ko lagi ang inyong paa. Kasi wala ako niyan. Yung matatangos ang ilang, pinipikit ko talaga ang aking mata. Kasi ang aking tangos. Kapag yung mga bagay na yan ay tumataklob kay Jesus, delikado yan. You're not qualified na maibilang sa heroes of faith. Kasi sila'y tumingin sa Panginoon. Amen? Sa totoo mga kapatid, kung ako hindi sa Diyos tumingin, hindi ako maglilingkod. Lahat ng kaklase ko, may mga tinapos. Ngayon hindi na allowed sa Bible school. At least hindi graduate ng high school. Tama na daw ang isang Pastor Eloy na hindi tapos ng grade 1. Klain mo yun. Hindi tapos ng grade 1. Ayaw na daw nila yun. Biyaya nga ng Panginoon, ano? Bakit? Kung titingnan ko yan, kung titingnan ko ang galing niyo mag-grammar at hindi si Kristo ang aking titingnan, patay na ako. Discourage na ako. Kung titingnan ko yung magagandang bahay, ako hindi ko maintindihan kung matutuloy, patay na ako. Kaya tingnan natin ang Panginoong Hesus. Tama ba? At kung titingnan mo sarili mo, naku, lalo ka na. Palubog ka ng palubog. Naku, ay tayo hindi pa na yun. Sabihin ko sa inyo, mamaya super spiritual. Mamaya naman super carnal. Tama ba? Super prayerful. Mamaya naman super mobile legend. Hindi tayo pa na yun. Mamaya napaka-lamig ng ating espiritu. Mamaya hindi tayo magalaw, mananagana. Hindi tayo consistent. Ang Panginoon lang ang consistent. Buhat ng siya ipanganak hanggang sa kamatayan. Kaya looking unto Jesus. Tama ba? Jesus is the ultimate example. Not me, not even you. Kung ang mga heroes of faith hindi nga silang ultimate, hindi lalo na ako. Ayaw mo ko ikaw. Tama ba? Sino ang pwede? Taas ang kamay. Makapalang mukha. Tama ba? Ay kung yung mga heroes of faith naglagay ng cloud of witnesses, still may verse 2. Looking unto Jesus, ay lalo naman ako. Ay, tangin ko naman, iwan ko kayo. Kayo ba yun? Di mas magaling kayo sa mga heroes of faith. Heroes of failures. Kaya napakagaling ng Panginoon. Talagang ang Panginoon ay walang katulad. Amen. Tayo'y tumitingin sa mga nakatingin sa Kanya. Pero higit sa lahat dapat nating tingnan ay tinitingnan ng mga tinitingnan natin. Tama ba? Not necessarily the heroes of faith, lalo namang hindi ang tao ng mundo. Lalo namang pamilya, huwag kang titingin at hahanga sa mundo. Kung yung heroes of faith nga hindi makaubra, ay lalo naman yung tao ng mundo. Kaya yung mga tiling-tilis artista, style ng buhok, ginaya, naging mukhang talisayin. Style ng suot, lahat na ginaya. Ang mga celebrities, naku po. Ay yung ang gayahin mo ang heroes of faith, hindi sapat. Lalo yung tao ng mundo. Tama ba?
Hoy, kababaw naman natin. Ang Panginoon, ang ultimate example. Kung hindi sa heroes of faith, tatandaan ninyo, lalong wala niyan sa unsaved. Walang laro sa unsaved niyan. Eh kung tayo inahanga sa mga pastor, mga talagang ginamit kina Daniel, dahil ng Panginoon. Kaya ang paggaling, dahil ng Panginoon. Then last, naging anim eh. Alam mo yung naging anim, tuwa naman ng biyaya ng Panginoon. Jesus is the ultimate embodiment. Looking unto Jesus. Take note the word. Jesus. Looking unto Jesus. Ano ba kung sino si Kristo? Bakit sa kanya titingin? Ano kung bakit siya ang pinaka-highest? Bakit siya ang ultimate? Kasi siya yung body ng Diyos. Siya yung persona ng Diyos. Kaya hindi uubra dyan ng anumang bagay, kahit ang mga heroes of faith. Kasi siya yung embodiment of the deity. Are you with me? Abay, si Manalo'y natawag lang ang anghel ni nakahila nga ng maraming tao eh. Ay bakit si Kristo? Hindi siya anghel, siya tutuong Diyos. Amen? Tingnan po natin ang verse 3. Tingnan nyo ha, pagdating ng verse 2, looking unto Jesus, di ba? Balikan natin ang Hebrew 1:3. Bakit looking unto Jesus? Who? Christ yun. Verse 1 kasi siya yung verse 1, tinutukan ng verse 1 and 2. Being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Alam mo kung bakit siya ang ating titingnan? Siya yung ultimate embodiment. Ang tayo nilikha sa image ng Diyos, pero hindi tayo ang talagang tinitingnang image doon. Yun ay exegetically speaking, transparent ang tingin ng Diyos yan. We are created in Christ's image. Tama? Pero ang tunay na embodiment ng invisible God is not we. It's not us, but Christ. Kaya sabi ng Colossians 1:15, tingnan niyo po, who is the image of the invisible God. Kaya papansin ninyo ha, nung tinatanong si Moises, ako yung si ako nga. Ako yung si ako nga. Una, nakatungkol yun kay Kristo. Dahil sabi ni Jesus Christ, bago si Abraham ay ako nga. Pandalawa, ating titingnan dito, yung uniqueness niya. Hindi sinabing, ako yung, wala siyang may turo eh. Ako yung si Jeremiah, hindi eh. Ako yung si David, hindi eh. Ako si Samson, hindi eh. Walang makikita. Ako nga. Kasi bakit? Wala siyang pwedeng paghambingan kahit sa anghel. Hindi pwedeng sabihin, ako si, katulad ni, wala eh. Kaya nga sabi, ako nga. Kasi wala akong katulad. Naiintindihan niyo ba yan? Kaya kay Kristo tayo titingin. Yung pinakamagaling na tinitingnan mo, si Daniel, etc., ay lalo yung mga tinitingnan mo ngayon, hindi makaabot pa kay Angel. Kay Daniel, kay Pablo, kay Job. Kaya nakakatakot yung hangaan ka. Hindi nga tayo kumalingkingan kay Job. Kaya wag ho tayong silaw sa hanga. Wag ho tayong silaw sa palakpak. Mahiya tayo sa ating kalis. Idais pa lang tayo kay Job, nangungulangot, gakulangot na tayo. Idais lang tayo kay Joseph, gakulangot na tayo, di lalo kay Christ. Kaya yung pastor na yabang maghunos dili ka. Mga manggagawa na natutuksong magyabang, maghunos dili kayo.
Mga choir members, magaganda ang boses. Mas maganda ang boses ng anghel sa inyo. In Christ alone must be. Anong tawag na? Ibigay ang kaluwalhatian. Are you with me? Tingnan po ang John 1:18. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Walang nakakita sa Ama. Ang anak ang nagpakilala sa Kanya. Kaya siyang ultimate embodiment. Hindi yung hinahangaan mong magagaling, si Kristo. Kung wala nga niyan sa mga believers, lalong wala sa unbelievers. Tama ba? John 6:46, not that any man hath seen the Father, save he which is of God. He hath seen the Father. Walang nakakita sa Ama, kundi yung nasa Diyos. Siya yun. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? John 5:23, ano sabi ng John 5:23? That all men should honor the Son. Not to Daniel, not to Moises, not even to Paul, not to Peter. Sabi nga ni Pablo, nahati ba kami? Ay ba sa inyo, binautismo kay Cephas, kay Apollos? Kami ba nagkahati-hati? No, kung may dapat luwalhati si Kristo, hindi kami. Dahil kami mga katiwala din lamang ng Diyos. Di ba? Kaya ang iniidolo ang pastor, mali yun. There is no such great man of God. Tayo mga kinaawaang tao ng Diyos. Ngayon nasabi dyan, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He hath seen, he that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Tapos sasabihin, niluluwalhati ko ang Ama, mali ka. Kapag hindi mo niluluwalhati ang anak, hindi mo niluluwalhati ang Ama. Why? He is the ultimate embodiment in the flesh. Amen. Ano po sabi ng John 10:30? Bakit ang sabi ng verse 23 ng chapter 5? That all men should honor the Son, even as they honor the Father. Why? John 10:30, I and my Father are one. I and my Father are one. Hindi mo kayang tamang luwalhatiin ng Ama na hindi mo niluluwalhati kung paanong ibinibigay mo ang kaluwalhatian sa Ama. Sa anak. Are you there? John 14 verse 9, Jesus saith unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me? Philip, he that hath seen me, hath seen the Father. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Kaya yung hindi nagluluwalhati sa anak, hindi nagluluwalhati sa Ama. Are you with me? John 5:23. John 5:23. Nabasa na pala natin. 1 John 2:23, last verse. 1 John 2:23. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Anong i-acknowledge kay Kristo? Walang nakakita sa Ama. Ako ang kanyang kapahayagan. Hindi si Kibuloy. Christ is the real owner of the world, not Kibuloy. Ang tunay na owner of the world, pinanganak sa Jerusalem, hindi sa Bisaya. At ang ina ng tunay na Kristo, birhen. Never been touched, never been kissed. Pero yung ina ni Kibuloy, hindi birhen yun. Tama ba? Kaya si Kibuloy, sira ang bait na yan. Sira na ang tuktok na yan. Nahibang na sa yaman. Nahibang na.
Kalain mo, lahat daw dadaan sa kanya, siya ang paperma ng iyong kaluluwa. I am the appointed son of God. Sabi ng Pope, I am the head of the church. Sabi ni John MacArthur, you are the headache of the church. Sabi ni Kay Buloy, I am the owner of the universe. Ikaw ang baliw sa universe. Are you with me? Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. So si Kristo po, looking unto Jesus. Amen. Dahil wala ho katulad ng Panginoon na tao. Dahil siya yung tao na kinatawan ng Diyos. Diga, ang anghel ho, anghel yan. Hindi ang Diyos nagkatawa ang anghel. Tao ang ginamit ng Diyos. Bakit? Tao ang tutubusin. Maliwanag ko ba? Tingin tayo sa tumitingin sa Kanya. But the ultimate is Christ. Let us look unto Him. Looking unto Jesus. Family, sa Panginoon tayo tumingin. Kung gusto mong gumanda ang pamilya, tumingin ka sa pinakamaganda. Ang pamantayan ng mundo ay bulok at bulusok. Ang sistema. Pero the word itself is not bulok. Yung sistema. Tama ba? Yung karunungan ninyo hindi bulok. Pwede nyo gamitin yan sa Diyos. Ang kutsilyo hindi masama. Pero kung ang gagamit niya masama ang utak, hindi kutsilyo ang masama. Yung utak na gumamit. Eh, ipanggahit ng sibuyas, hindi pangsaksak ng tagiliran ng tao. Tama ba? So, hindi masama ang kutsilyo. Actually, ang cellphone hindi rin masama sa akin yan. Ang masama, yung nagamit. Dahil ng cellphone na, nakakapag-post ako ng mga verses. Nakakapag-caption ako, nakakapag-witness ako. So, hindi masama ang cellphone. Pero kung dahil lang cellphone, nalayo ka kay Kristo, hindi cellphone ang nagpasama sa iyo, ikaw. Tama ba? Manalangin po tayo. Papagpala namin Diyos sa langit. Sana po, nakita namin kung sino yung aming dapat tingnan sa buhay na ito. Iisa ang buhay para kami kung kani-kanino tumingin. Iisa ang buhay para kami maging malungkot at malipin ng mga bagay na hindi makapagdudulot sa amin ng pagtatagumpay sa aming pananampalataya. Meron kaming great cloud of witnesses. Sila'y aming pinagpipitaganan dahil sila'y marunong tumingin sa dapat tingnan. Naging mahusay sila dahil meron silang mahusay na tiningnan. At yun ay ang pinakamahusay. Ang pamilya ay huhusay. Pagpapalain kung mananatili kaming nakatingin sa Panginoon. Habang tayo nakayuko nakapikit, iisa ang mensahe, tumingin tayo sa Panginoon. If that is your prayer, you can just now kneel down and pray, Lord, tulungan niyo po ako na mapabilang sa mga taong sa iyo nakatingin para kahit paano'y magandang tingnan sapagkat kami nakatingin sa pinakamaganda.
Panginoong Jesus, hindi, not us, but you alone. You're worthy. There's none like you. Jesus Christ, ikaw lang po ang aming pinakarurok, ultimate na pinagpipitaganan. Kami ay nabe-bless at nagiging blessing kung kami talagang nakatingin sa iyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.